Ako ang daan at ang buhay. Satan Lucifer's time in this world is over. Kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. I am now the owner of the earth. My name became his name, and his name became my name. I am the blessed of the Word of God. Si Pastor Apollo Quiboloy ay kilalang leader ng Kingdom of Jesus Christ at kinikilala ng kanyang mga tagasunod bilang anak ng Diyos. Ngunit sa likod ng kanyang imahe ng kabanalan, nagtatago ang mga alegasyon ng pang-aabuso, human trafficking at mga kasalanang nagdulot sa kanyang pagkakadakip. Sa dokumentaryong ito, ilalahad natin ang mga katotohanan tungkol sa kanyang pagbagsak, mula sa kanyang pag-angat hanggang sa kanyang pagkakahuli. Bago pa man naging kilala si Apollo Quiboloy bilang anak ng Diyos, siya ay isang simpleng batang lumaki sa Davao City. Ipinanganak noong 1950, si Quiboloy ay mula sa isang relihiyosong pamilya. Simula pa lamang, malalim na ang kanyang debosyon sa relihiyon. Paano nga ba nagsimula ang kanyang kwento bago siya naging leader ng isang makapangyarihang relihiyon? Sa murang edad, sumali si Quiboloy sa isang Pentecostal group at dito nagsimula ang kanyang malalim na pagkilala sa relihiyon. Noong 1985, itinayo niya ang Kingdom of Jesus Christ, isang simbahan na kalaunan ay magiging sentro ng kanyang kapangyarihan at kayamanan. Pero noong 2005, sa kanyang pahayag, sinabi niyang siya ay pinili ng Diyos bilang anak ng Diyos, isang deklarasyon na nagdala sa kanya ng libo-libong tagasunod. Sa paglipas ng panahon, ang Kingdom of Jesus Christ ay hindi lamang lumaki sa Pilipinas, kundi pati na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Ang simbahan ay naging isang napakalaking organisasyon na nagdala kay Quiboloy ng hindi masukat na kayamanan at kapangyarihan. Pero kasabay ng paglago ng simbahan, lumitaw ang mga tanong tungkol sa kung paano niya ginagamit ang kanyang impluensya at yaman. Bagamat tila banal ang imahe ni Quiboloy sa mata ng kanyang mga tagasunod, unti-unting lumitaw ang mga madidilim na kwento mula sa loob ng kanyang simbahan. Mga alegasyon ng pang-aabuso sa kababaihan at mga bata, pati na rin ang human trafficking, ay sumiklab noong 2021 na nagdala kay Quiboloy sa ilalim ng masusing investigasyon. Ang mga dating miyembro ng kanyang simbahan ay nagsalita, ibinunyag ang mga pang-aabusong kanilang naranasan. Ayon sa kanilang testimonya, pinilit umano silang maglingkod bilang personal na mga tagapag-alaga at maging bahagi ng sexual na pang-aabuso na itinago sa ilalim ng tinatawag niyang relihiyosong tungkulin. Noong 2021, inakusahan siya ng mga ahensya ng US Federal ng human trafficking at iba pang krimen. Noong 2022, tuluyang isinama si Apollo Quiboloy sa FBI's Most Wanted list matapos lumabas ang mas marami pang ebidensya laban sa kanya. Patuloy ang mga investigasyon, ngunit nahaharap na siya sa mabibigat na kaso mula sa US. Noong 2024, matapos ang ilang taong pagtatago at matagal na proseso ng investigasyon, tuluyan nang nahuli si Apollo Quiboloy ng mga awtoridad. Ang paghuli sa kanya ay naging hudyat ng pagtatapos ng kanyang matagal ng pag-iwas sa batas. Matapos ang mahigpit na operasyon at koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya sa Pilipinas at Estados Unidos, naaresto si Quiboloy. Sa dami ng ebidensyang naipon laban sa kanya, lalo pang bumigat ang mga kaso ng human trafficking, pang-aabuso at financial fraud. Ang pagkakahuli ni Quiboloy ay simbolo ng pagbagsak ng isang leader na naghari sa loob ng maraming dekada. Ngunit ito rin ay simula ng katarungan para sa mga biktima at ng bagong kabanata para sa kanyang mga tagasunod na patuloy na lumalaban sa katotohanan.